kapuso, gumagawa na raw po ng paraan ang mga ahensya ng ating pamahalaan na posibleng maapektuhan ng suspensyon ng foreign aid ng Amerika. May iba pa naman daw tayong mga kaibigan at mga kaalyado mga bansa na posibleng pagkunan ng pondo para sa mga proyekto. Narito po ang aking unang balita. Dekada-dekada nang tumatanggap ng tulong mula sa American City Health Department ng Quezon City para labanan ng iba-ibang sakit, kabilang ang tuberculosis. Idinadaan yan sa United States Agency for International Development o USAID, ahensya ng gobyerno ng Estados Unidos na nangunguna sa pagbibigay ng humanitarian aid sa mga partner na bansa. Every help counts para po mapatakbo ng maigi ang bawat step along the way ng primary care, which is early detection, prevention, early detection, diagnosis and treatment po. Kaya hindi raw maiwasang mabahala ng Quezon City Health Department nang malamang suspendido muna ang mga tulong ng Amerika. 70 araw yan habang pinag-aaralan kung itutuloy alinsunod sa America First agenda ni US President Donald Trump. Pero hindi lang Quezon City Health Department ang nakikinabang sa tulong ng USAID. Mula pa noong 1961 ay nakikipagtulungan na ang USAID sa ating pamahalaan at iba pang mga lokal na organisasyon. Katunayan ay nakapag-invest na raw ito ng higit 247.5 billion pesos o $5.1 billion sa ating bansa para makamit umano ang parehong layunin ng pag-unlad. Bagamat di direkta ang posibleng epekto ng pagpapasuspinde, mararamdaman pa rin ito ayon sa NEDA. The impact could be more indirect. For example, the major shareholder of the multilateral institutions is the U.S. World Bank, ADB. If the lending facility, especially for official development assistance, in those institutions is affected, then we can also be affected in the medium term. No? We have other friends and allies that have all come together, and we will find a way to be able to take up the slack kung meron man from other countries that are prepared to also do the same thing. Nang ginagawa naman ng ating kalihim ni Secretary Herbosa, he has been pursuing multilateral arrangements. Nakikipag-usap din po siya sa ibang mga bansa, sa ibang mga possible sources of support. Ang Quezon City Health Department naniniwalang kahit daw sa foreign assistance, wala rin namang forever. Kaya ginagawa na lang daw nila ng paraan na makahanap ng ibang mapagkukunan ng pondo. Pag nag-enter kami into AMOA, alam namin na may certain coverage period kung kailan mag-e-end. Hindi naman natin hahayaan, ma'am, na mapilayan kasi dapat continuous lahat ng serbisyo eh. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.